Sama-sama sa malaking pagtitipon ng mga leader ng Moro Islamic Liberation Front. Dito nilatag nila kung ano ba talaga ang magdadala ng pangmatagalang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Errol Kabadbad, ikwento mo. Muling iginiit ng Moro Islamic Liberation Front ang panawagan nito ng kasarinlan sa Mindanao sa pagsisimula ng Bangsa Moro Leaders Assembly nito. Ayon kay Gadsali Jaafar, Vice Chair for Political Affairs ng MILF, ilang siglo nang nilalaban ng kanilang mga ninuno ang kalayaan mula pa noong panahon ng mga Kastila, Amerikano at Hapon. Magkaroon ng sariling gobyerno ang mga Bangsa Moro people. Itong gobyerno ito na sinasabi ko, it will still be under the Republic of the Philippines. It is not independence. Sabi pa ni Jaafar, may 1 milyon ang dumalo sa kanilang pagtitipon. Mahalaga ito para malaman ng liderato ng MILF kung ano nga ba talaga ang gusto ng mga Bangsa Moro. Positibo naman ang gobyerno na malaki ang may tutulong ng pagtitipon, di lamang sa usaping pangkapayapaan. The fact that they are here in such large numbers, very enthusiastic, nakikita mo naman, hindi naman seryoso naman sila sa pakikinig ng sa mga mensahe kanina. That is showing us that there is a real seriousness and an aspiration for peace. Tatagal hanggang Lunes ang assembly. Para sa MILF, hindi sapat na may kapayapaan dahil walang digmaan. Mas importante sa kanila na may kapayapaan na may hustisya at nakabase sa prinsipyo ng sariling kasarinlan. Mula rito sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao, Errol Kabadbad, News 5. Mga kotse, inararo ng truck sa Amerika. Braso ng batang lalaki naipit sa revolving door sa China. At ang kangpang hold up ng lalaki sa Amerika na purnada nang umawat ang kanyang ina. Yan at iba pang balita ang abroad sa report ni Trish Roque. Kapul sa video ang paliko na sanang truck sa Arcon, Ohio. Pero makikita na dumiretso ito sa isang estasyon ng gasolina. Halos mahati ang dambuhalang truck nang tumagali dito. Ligtas ang driver at sinabing pumalya ang kanyang preno. Huli rin sa kamera ang pag-araro ng isang truck sa mga kotse sa Amerika. Kitang-kita ng magtalsika ng mga sinuwag na kotse. Pumalya raw ang preno ng truck. 2 sugatan sa aksidente. Abala ang mga rescuers sa pag-aalis sa batang ito na naipit sa revolving door ng isang restaurant sa China. Naipit ang braso ng bata habang palabas na sila ng kanyang ina. Kinailangan pang tanggalin ng rescuers ang salamin ng pinto para makawala ang braso ng bata. Minor injury lang ang inabot ng paslit. Kuha naman sa CCTV ang tangkang pang-hold up ng isang lalaki sa convenience store sa Mississippi. Inilabas ng suspect ang kanyang baril nang magbabayad na siya sa kahera. Pero malas ng suspect dahil pinigilan siya ng kasamang ina. Kinuha ng nanay ang baril ng anak at pinauwi ito. Nakiusap ang ina na huwag nang ipakulong ang kanyang anak dahil laruan lang daw palang baril nito. Pero hindi siya pinagbigyan kaya diretso sa kalaboso ang pasaway ng anak. Trish Roque, News 5. Susunod sa aksyon, Senadora Miriam Defensor Santiago, bumanat na naman ng mga nakakatawa na na linya sa meeting ng mga nurse sa bansa. Ang mga babae parang prutas yan. May iba't ibang flavor, itsura, kulay. Ang problema sa lalaki, mahilig sa fruit salad. Makasaysayang puno na naging saksi sa mga pulong ng mga katipunero, nanganganib na raw mamatay dahil sa katandaan. At Katie Holmes, naispata na sa publiko, 1 linggo matapos siyang maghain ng divorce laban kay Tom Cruise. Muli na namang nagpakwela si Senator Miriam Santiago nang magbigay siya ng speech sa pulong ng mga nurse sa bansa. Pero bukod sa pagpapatawa, seryosong ibinida ng senadora ang mga reformang isinusulong niya para sa health sector. Lynn Olivario, ikwento mo. Napuno ng tawanan ang pagharap ni Senadora Miriam Defensor Santiago sa annual meeting ng mahigit 2,000 delegado ng Operating Room Nurses Association of the Philippines. Hindi kasi nawala ang mga pakwelang banat ng senadora. Kapag sinabi sa iyo, nang naliligaw sa iyo, na ikaw daw ang nag-iisang babae sa buhay niya, huwag kang maniwala. Bakit? Wala ba siyang nanay? Ang mga babae parang prutas yan. May iba't ibang flavor, itsura, kulay.
Ang problema sa lalaki, mahilig sa fruit salad. Pabiro pang payo ni Miriam sa mga nurse. Are faced with patients who keep on articulating that they don't want to live anymore, they want to die. Di sagutin mo ng ganito. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, bakit hindi mo subukan ang kabilang buhay? Pero nang sumeryoso na ang senadora, binigyang pansin niya ang mga karaniwang problema ng mga nurse sa bansa. Sabi ni Miriam, may panukala na siya ngayon para limitahan sa 8 oras ang pasok ng mga nurse. Pwera na lang kung may healthcare disasters o emergency sa rehiyon na idedeklara ng ospital. Pangalawa ay ang Senate Bill No. 1589 na layong tugunan ang kakulangan ng nursing faculty. The purpose of the bill is to create 5 pilot programs to provide scholarships to qualified nurses in pursuit of an advanced degree with the goal of becoming faculty members. Bago magtapos ang speech ng senadora, nagpakawala pa siya ng banat sa mga taong excited daw na mawala siya sa Senado. Yung mga kalaban ko sa politika, ang baba ng mga IQ. Kaya hinahamon ko sila ngayon, kumuha sila ng nursing licensure examination. Tingnan natin kung makapasa sila. Lynn Olivarian, News 5. Samantala, sa Oktubre, mabibili na sa mga butika sa Amerika ang kauna-unahang test kit para sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito ang OraQuick. Ipinapahid lang daw ito sa gilagid at sa pamagitan po ng laway, malalaman ang resulta pagkalipas lamang ng 20 minuto. 92% accurate daw itong OraQuick na tinatawag na ito, pero hindi raw ito kayang i-detect ng HIV na nasa unang 3 buwan pa lamang nito. Kaya paalala ng US Food and Drug Administration, magpasuri pa rin sa doktor para makumpirma ang resulta ng test na yan. World's Best Getaway. Yan ang titulo iginawad sa Boracay ng isang international travel magazine para sa taong 2012. Tinalo po ng Boracay ang mga isla tulad ng Santorini sa Greece at Sicily sa Italy. Nanguna naman ang Discovery Shores sa Boracay sa listahan ng Best Hotel Spas sa buong Asia po yan. Igagawad ang parangal na iyan sa isang seremonya sa July 19 sa New York, USA. 120 taon na ang nakaraan nang maitatag ang katipunan sa bansa. 2 puno sa Novaliches ang naging saksi sa kasaysayan ng pakikipaglaban ng mga katipunero para sa kalayaan. Ikwento mo, Cristina Lazo. Traffic, matao at puro na mga factory. Ito ang bayan ng Novaliches. Sa kabila ng mga modernong ingay, may malaking bahagi ng kasaysayan sa lugar ang tahimik lang nagmamasid. Dito sa loob ng Metro Manila College, nakatayo pa rin hanggang ngayon ang Katipunan Tree. Sa silong daw ng punong ito, nagpupulong noon ang mga katipunero sa pamumuno ni Supremo Andres Bonifacio. Sa ilalim din daw ng punong ito, nakabaon ang ilang mahahalagang dokumento at gamit ng mga katipunero. Nakalibing dito sa marker na ito, yung mga bala, yung mga shells ng bala na di umano ay mga ginamit ng mga katipunero sa kanilang pakikipaglaban. Pero ang makasaysayang puno ng katipunan na ito, posibleng 10 taon na lang daw ang bibilangin bago tuluyang mamaalam. Nakita nila na maraming butas ang trunk ng puno. Marami ng butas yan, siguro sa katandaan. 5 kilometro naman mula sa Katipunan Tree, matatagpuan ang isang puno ng duhat. Ang edad nito, tinatayang higit pa sa 150 taon. Ito naman ang Tandang Sora Tree. Tumatawid sila dyan, yung mga nasusugatan, dito tumatakbo kasi liblib nga itong lugar na ito, timamos nyo. Sa gitna ng revolusyon noong 1896, sa ilalim ng punong ito ginagamot at pinapakain ni Melchora Aquino o Tandang Sora ang mga sugatang katipunero. Pero ang dating hideout ng mga katipunero, pahingahan na ngayon ng mga estudyante ng Kaligayahan Elementary School. Kahit hirap na sa paglalakad, sinamahan kami ng 78-year-old na si Tatay Amando Rivera sa puno. Ang pamilya nila ang nagmamay-ari ng lugar na kinatitirikan ng Tandang Sora Tree. Mabaya ako. Gusto ko na Ang puno ng katipunan at ang puno ni Tandang Sora, malaki ang papel na ginampanan sa ating kasaysayan. Sana hindi sa henerasyon natin magtatapos ang buhay ng mga punong ito. Cristina Lazo, News 5. Balitang Hollywood tayo, natikitan si Justin Bieber dahil sa overspeeding sa Los Angeles.
Naka-upload na sa YouTube ang video ng parahi ng otoridad sa California ang sports car ni Bieber. Nasa 80 miles per hour ang takbo ng singer, pero 65 miles per hour lang ang speed limit doon. Depensa naman ni Bieber, hinahabol kasi siya ng mga paparazzi. Nais pa namang nagbabonding ang mag-inang Katie Holmes at Suri sa New York. Namasyal sila sa isang museum, nag-shopping at nag-ice cream pa. Nito lang nakaraang linggo nag-file ng divorce si Katie laban sa mister na si Tom Cruise dahil umano sa irreconcilable differences. Hiniling din ni Katie sa korte na ibigay sa kanya ang kustodiya kay Suri. Ito parang Wi-Fi lang to gabi-gabi. No? May extra pa tayong balita, Mike at Maricel. Ito yung bagay na ayaw natin mangyari kapag nagbibigay tayo ng live report. Panoorin natin. Hindi kasi naging maganda, no, Mike at Maricel, ang extra na isang reporter na nag-report sa Los Angeles. Nakita nyo na ba? Bila kasi umeksena sa likod niya ang isang pusa. Patapos na sana ang report ng Fox correspondent na si Nicole Ditonato nang biglang umakyat sa likod niya ang pusa. Nagulat man, nagawa pa rin tapusin ng reporter ang pagbabalita. Oo, at oh my God na lang siya pagkatapos ng report. Posibleng natipuhan daw ng pusa ang reporter dahil nakipag-eye to eye siya rito bago siya umere. Palakpakan natin siya kasi mahirap yun na talaga nagtuloy-tuloy pa rin. Sana, pero kayo, nearest ganyan na experience. Naku, buti naman ako, wala pa ako masyado na experience na ganyan. Hopefully wala. Siguro yung pinaka-worst lang, noon nandun ako nagko-cover ng baha sa Kalumpit, Bulacan. Remember that yung bagyong Sendong na naka-standby ka na for life, Erika, tas may biglang sisigaw na, naku ma'am, baka may ahas dyan. So, hindi mo alam kung ano gagawin mo. Pero syempre, tuloy-tuloy pa rin sa report kasi naka-Erika na. Ako naman, wala pa naman naabot sa ganun dahil usually nawa-warning ng camera. Pag sumisilip silang ganun, from behind the camera, that means merong nangyayari. So, at nararamdaman mo, di ba? Ako naman, pinaka-worst na siguro yung nagla-live ka, tapos biglang merong dadaan sa harapan mo. Right. Yung mga nananad sa na minsan nakikita sa reaction ng mukha mo, kahit tuloy-tuloy ka sa pag-report, makikita sa mukha mo na nairita ka o kaya ay parang nagulat ka, no? So, isa sa mga nandyan na sa file natin yan, na wag nang hanapin pa, pang blooper yun. Maraming ganun nangyayari. For as long as wala tayo sa YouTube. Oo, sa bagay. Na wag naman sana mangyari. Pero may iba tayo, mahilig ka sa fruit salad mo. Mahilig ako sa lahat ng pagkain. Bakit? Hindi, wala. Naalala ko lang yung kay Miriam. Ikaw yata mahilig dun eh. At yan ang kalating oras ng maaksyong balita. Iniiwasan mo, ha? Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita. Aksyon. Tayo'y mga Pinoy, tayo'y hindi kano. Huwag kang mahihiya.